Jesus' mission is to save. Ang misyon ng ating Panginoon Jesus' mission is to save. Sabi nga sa teksto natin ay and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. But I said unto you, that ye also have seen me, and believe not. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. For I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will which hath sent me, that all which he has given me I should lose nothing, but should raise him up again at the last day. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Ito ay sinabi ng ating Panginoong Jesucristo nung matapos niyang pakainin yung 5,000 tao sa pamamagitan ng tinapay at isda. Alam nyo, 2,000 years na nakalilipas, o more than 2,000 years na nakalilipas nung mangyari yun, pero hanggang ngayon, marami pa rin mga tao ang naliligaw at hindi nakakadinig ng mabuting balita. Amen. Kaya kuminsan, may mga ngaral, siguro kabilang na ako doon, na nakapag-iisip o sumasagi sa kaisipan na ano nangyayari? Bakit nagkakaganon? Bakit maraming effort ang ginagawa ng mga Kristiyano, mga ngaral, subalit maraming mga tao ang hindi tumatanggap at nire-reject ang salita ng Panginoon. Kahit na gaano kaganda, kahit na gaano kainam yung presentation, kahit na gaano kagaling yung nagsasalita, ay nangyayari, ay nire-reject pa rin yung salita ng Panginoon. Para bang iniisip na, saan kaya nagkamali? Did Jesus fail in His mission? Naging failure ba si Jesus sa kanyang mission? Alam niyo, itong pangyayari na ito itong katanungan na ito ay tinanong din ni Pablo doon sa kanya. Siguro tinanong din niya ito dahil sa sinulat niya ito doon sa Roma, sa aklat ng Roma. Patungkol ito doon sa bansang Israel. Na bakit nangyayari na matapos na iligtas o palayain ng Panginoon sa pagkakabihag ang bansang Israel sa Ehipto at nagpakita ng napakaraming himala at nagpakita ng maraming mga kababalaghan ang ating Diyos, ay sa kabila noon ay marami pa ang tumalikod. Marami pa ang hindi naniwala. Marami pa ang nag-alinlangan. Kaya nga ba, nasulat ni Pablo sa Roma ang ganito. Ang sabi niya,
It does not, therefore, depend on man's desire or effort, but on God's mercy. Hindi dahil sa nagpupursigi ang tao, hindi dahil sa kagustuhan ng tao, hindi dahil sa kalakasan at sa karunungan ng tao, kundi ito ay nasa pamamagitan ng habag ng Diyos. Kaya nga ba sinabi ni Pablo na hindi lahat ng mga Israelita ay naligtas? Dahil sa sinasabi niya ay ganito, therefore God has mercy on whom He wants to have mercy. Ang ibig sabihin nun, nahahabag ang Diyos doon sa gusto niyang kahabagan. Sinulat ito doon sa Romans chapter 9 verse 18. At kung gusto niyo, basahin niyo sa inyong Biblia para mapatunayan niyo. Baka mami sinasabi niyo na gawa-gawa lang ni Pastor Dodo yan. Pagkatapos sabi niya, and He had hardened whom He wants to harden. Pinatitigas niya ang puso ng gusto niyang patigasin ang puso. Ang ibig sabihin nun, ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Amen. Fair ba o hindi fair? Mukhang hindi fair. Sapagkat sinulat ito nung nangyari na sinabi ng Panginoon na ako ang tinapay ng buhay at ang kung sino man ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang sino man sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw. Sinabi niya ito dahil sa kagustuhan ng mga Hudyo. Matapos kasing pakainin ng ating Panginoon Jesucristo ang mga Hudyo ng mahigit 5,000 tao yun, 5,000 mga kalalakihan, pwera pa yung mga kababaihan at mga bata. Ipinakita ng Panginoon yung himala na yun. At ang sabi ng mga Hudyo, magpakita ka pa ng himala para nang noon ay lalo kaming maniwala sa iyo. Lalo kaming maniwala sa iyo. Ngayon, ang sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanila ay, ako ang tinapay ng buhay. Ako ang tinapay ng buhay at kung sino man ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at kung sino man ang sumasampalataya sa akin o maniwala sa akin ay hindi na muling mauuhaw. Pagkatapos noon, hindi pa rin sila sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. At ang gusto nila ay makakita pa sila ng higit pang himala, higit pang mga pangyayari na kagilang-gilalas para makita nila, mapatunayan nila na si Jesucristo nga ang kanilang Mesaya. Pero sa kabila nun ay nireject pa rin nila ang ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at kanilang Mesaya. Alam niyo mga kapatid, matapos sabihan ng Panginoon ang mga Hudyo nito, ay marami ang tumalikod sa Kanya. Doon sa John chapter 6, verse 66, o verse 60, 61 hanggang 66, ay marami ang tumalikod sa Kanya. Ngayon, mukhang nangyayari nga na parang failure yung mission ni Jesus. Sapagkat si Jesus, ang kanyang mission dito sa mundo is to seek and save the lost. Sa Luke chapter 19 verse 10. Ang mission niya, because the Son of Man came here to seek and save the lost. Pero ang nangyayari ay marami pa rin ang nawawala. Marami pa rin ang
hindi nakakakilala at kumikilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, kung gusto ni Jesus, if he was trying to build a large followers, siguro doon sa kanyang pagsasalita ay parang lumalabas na parang naging failure siya sa kanyang ministry. Amen. Ayan yung sumangayon sa akin. Kaya nga ba nasabi ko kanina na ang Diyos ito ay sa pamamagitan lamang ng habag ng Diyos kung kaya't nagkakaroon ng kaligtasan. Kaya nga ba natanong ko sa inyo kung fair ba yan o unfair? Kasi maraming tao ang magsasabi na it's unfair. Hindi patas yan. Dahil maraming tao ang naniniwala na hindi gagawin ng Diyos na ang isang tao na kanyang nilikha ay dadalhin niya sa impyerno matapos ang buhay niya rito sa lupa. Ganun nga ba yun? Nasaan ang justice pagka ganun? Ibig sabihin na pababayaan na lamang ng Diyos na maligtas lahat ng tao? Na walang justice na lamang? Kaya nga ba nagsasabi na hindi mahabagin ang Diyos. Hindi na ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig. Na hindi niya hipahihintulutan na ang tao ay mapahamak. Tama yan. Pero ang tao gusto niya mapahamak. Ang tao lang gusto niya mapahamak. Pero ang Diyos ayaw niyang mapahamak ang tao. Kaya nga ba sa evangelism natin, ano ang prayer natin sa evangelism? Pagka tayo nag-evangelize, ano ang ating prayer? Ang prayer natin, Panginoon, ano sabi natin? Pag pumunta ko ron, pagka pupunta ko, hahayo ako, sasabihin ko, Panginoon, ihanda mo po ang aking puso upang maipahayag ko ang sa inyong salita. Hindi ba? Tama yan, ano? Ngayon, ipapanalangin mo naman yung taong pupuntahan mo. Na ipapanalangin mo, Panginoon, buksan mo po ang kanyang puso. Di ba ganoon? Ang ibig sabihin nun, dumadalangin ka sa Diyos na buksan ang puso ng tao na yun. Nangyayari, yung tao naman na yun, ayaw buksan ang puso niya. Kaya nangyayari, yung kaligtasan, depende doon sa pagbubukas ng puso ng tao. Kung sino magbubukas ng puso. Yung tao ba o ang Diyos? Sino magsasabing ang tao ang magbubukas ng puso? Taas ang kamay. Wala. Sino magsasabi na ang Diyos ang magbubukas ng puso? Wala rin. Hello? Wala. Kaya nga ba ang tanong dito, yung bang mission ni Jesus to save naging successful ba o naging failure? Naging successful ba o naging failure? Kasi hindi nakadepende, kasi kung nakadepende ang success ng mission sa tao, ito ay siguradong failure o successful. Mamaya malalaman natin yan. Kaya nga ba nangyayari pagka nag-evangelize ka at nangyayari na hindi tumanggap yung ini-evangelize, yung sinisharean, para ba ang nasa isip mo ay bakit nila nire-reject yung
yung magandang offer na ito. Langit langit itong ino-offer mo na ito. Di ba? Di ba? Amen? Yes. Ang inaalok natin ay buhay na wala hanggan, pero ano ang sinasabi ng tao? Ayoko niyan. Ayoko niyan. Gusto ko yung buhay dito sa lupa. Ayaw malis dito sa lupa kasi masarap daw dito sa lupa. Kaya ayaw ng tao na sila ay mapunta doon sa langit. Gusto nila dito sa lupa. Pero eventually, ang tao aalis dito sa lupa. Amen. Dahil lahat ng tao ay mamamatay. Amen. Amen. Lahat ng tao mamamatay. Kahit na Kristiyano ka, mamamatay ka rin. Amen. Huwag lang ngayon. Hindi ko. Kaya nga ba, so according to them, the success of God's eternal purpose rides on whether sinners choose to respond to Jesus or not. Yun ang ayon sa kanila. According to them, that the success of God's eternal purpose rides on whether the sinner's choice to respond to Jesus or not. Yun ang sinasabi nila. Pero Jesus refutes that error. God's sovereign plan to glorify His Son does not rest on the sinful will of man, but on the God's mighty power to save all whom He has chosen to save. Ibig sabihin nun, sa ating binasang teksto, nabasa niyo yung teksto natin, ano? Sabi, lahat ng ibinigay sa akin ng aking Ama ay siyang lalapit sa akin. At lahat ng lalapit sa akin ay bubuhayin ko sila sa huling araw. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, namimili ang Diyos ng kanyang bubuhayin at ililigtas. Amen. 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 Namimili ang Diyos. Sabihin na naman nyo, unfair na naman, namimili ang Diyos. Namimili ang Diyos. Kaya nga ba, nangyayari, doon sa binasa natin teksto, Jesus' mission to save and keep all whom the Father has given Him will certainly be saved. Ang lahat na ibinigay ng Diyos o ng Diyos Ama sa Kanya ay tiyak na maliligtas. Amen. Sapagkat ito ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi niya, I am the bread of life. He who comes to me will not hunger, and he who believes in me will never thirst. Sila na lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at siyang nanampalataya sa akin ay hindi na siya mauuhaw. Ibig sabihin, malinaw ba yung sinasabi nito ng ating Panginoon Jesucristo? Maliwanag ba? Hindi naman abstract yan, ano? Hindi naman figure of speech yan. It is plain English. Kung tatagalugin mo yan, ang sinasabi, ako ang tinapay ng buhay, na sino man sa akin ay lumapit ay hindi na magugutom, at ang sino man sa akin ay sumampalataya ay hindi na mauuhaw. Maliwanag yon. Maliwanag pa sa sikat ng araw yon. It is plain language. Hindi abstract, hindi figure of speech. Walang talinghaga. Kundi yan ay plain language yan. Kung sino man ang lalapit sa kanya ay hindi na magugutom at hindi na mauuhaw. Ang lahat ng mga
sumasampalataya sa Kanya. At lahat ng ito ay panawagan. It is an open invitation to all. It is an open invitation to all. Katulad na lamang ng sinasabi doon sa John 3:16. Ang sabi, kaya nga ba, Christ offers Himself to all as the living bread. Katulad ng sinasabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. It is an open invitation. Ito ay para sa lahat. Meron ng tinatanging tao dyan. Ang sinasabi niyan, whosoever, kung sino man ang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kung hindi ka sasampalataya, ano mangyayari sa iyo? Wala kang buhay na walang hanggan. Isa lamang ang paraan para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Manampalataya ka sa ating Panginoong Hesukristo. That's it. At doon sa huling bahagi ng Bible, sa Revelation, there is an open invitation also. Na sinasabi, the Spirit of the bride says, come, and let the one who hears say, come, and let the one who is thirsty come. Let the one who wishes take the water of life without cost. It is an open invitation to everyone. Walang tinatangi. Kung kaya't ang tao, wala siyang irarason pagdating ng panahon pagdating ng Judgment Day. Pagka sinabing, bakit ba kita papapasokin dito sa langit? Bakit ba kita papapasokin sa langit? Bakit ka ba papasok ng langit? Inimbitahan po ninyo ako. Anong ginawa mo sa imbitasyon? Tinurn down ko po. In-entertain mo ba yung imbitasyon? Hindi po. Anong dapat sa'yo? Kayo po ang nakakaalam. Ay, impyerno ka. Kaya nga wala kang dapat irason. Ang sinasabi doon, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya ibinigay sa iyo ang kanyang bugtong na anak upang sampalatayanan mo. Kung hindi mo sasampalatayanan, ano mangyayari sa iyo? Mapapahama ka. Ang kinakailangan mo lang ay sumampalataya. Ang kinakailangan mo lang ay ibigay mo ang iyong buhay para kay Jesus and for God. That's all. Hindi mo naman kinakailangan magpakamatay kagad ng Kinakailangan bigay mo lang yung kalooban mo sa ating Panginoon para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. It is an open invitation. Pero anong ginagawa ng tao doon sa invitation na yan? Ang ginagawa ng tao ay ito. The Bible ends with open invitation. It invites every sinner to come to Jesus just as you are and know that He will welcome you. Pero ano ang ginagawa ng tao? But as I told you, you have seen me, and still you did not believe. Ano ang ginagawa ng tao? Ang ginagawa ng tao, people are so hopelessly lost in sin to believe Jesus' words. Ang tao ay talagang walang kapag-asa dahil sa kanilang kasalanan upang manampalataya kay Jesus. Sapagkat ang tao, ang sabi nga, even religious, morally upright people are so hopelessly lost in sin that they will reject even the best reasons to believe. Jesus was speaking to the religious, moral Jews. They were zealous about keeping the Sabbath and the many Jewish rituals. Yet, here,
they've seen Jesus miraculously provide bread and fish for a huge multitude. Pagkatapos nakita nila yung marami pang pagpapagaling ng ating Panginoon Jesucristo, and still they don't believe. Ang sabi nga ni Jesus, but I said to you that you have seen me, and yet you do not believe. Bakit nga ba hindi nananampalataya ang tao? Bakit nga ba? Bakit nga ba ayaw sumampalataya ng tao? Bakit nga ba nire-reject ng tao ang salita ng Panginoon? Bakit ayaw nila ang buhay na walang hanggan? Ang sabi nga, people do not reject Jesus Christ because they lack solid evidence for believing in Him. Sometimes skeptics will say, show us real miracle and we'll believe. No, they wouldn't. Pakitaan nyo kami ng malaking solid evidence na miracle at mananampalataya kami. Pero hindi pa rin. Hindi pero pakain ka ng 5,000 tao ng gano'n na lamang. Hindi ba isang milagro yun? Isang himalayon? Dapat sana naniniwala na sila doon. Dapat sana nanampalataya na sila doon. Eh nung inalis ni Moses, nung inakay ni Moses ang bansang Israel sa Ehipto, nung sila ay tumawid sa Red Sea, hinawi yung dagat. Eh sino makagagawa nun kundi Diyos lamang ang makagagawa nun? Bakit nag-doubt pa sila doon? They crossed the Red Sea on dry land. In spite of the evidence, in spite of the miracles, nangyari, hindi pa sila nanampalataya. And people reject Jesus because they love darkness rather than light. Nire-reject nila ang Panginoon Jesucristo dahil gusto nila yung nasa kadiliman sila. Naalala ko tuloy yung aking kaibigan na sinisiran nung sa Nueva Ecija pa. Alam mo ka ko, Brad, pagka tinanggap mo si Jesus, mawawala ka yung bisyo mo. Yan ang ata sinasabi ko Aalisin mo yung bisyo ko. Ito na lang ang kaligayahan ko, aalisin mo pa. Ewan ko kung ano nangyari na sa kanya. Bahala na ang Panginoon sa kanya. Gusto niya yung kadiliman rather than life. Yun ang gusto ng tao. And people apart from Christ are spiritually dead in their trespasses and sin. Ang tao, pagka siya ay makasalanan, siya ay bulag. Bulag, hindi makakakita ng katotohanan ng liwanag ng salita ng Panginoon. At hindi lamang yun, they cannot understand spiritual truth. Why? Because Satan has blinded their eyes. Sapagkat binulag sila ni Satanas. Binulag sila ng Satanas. And in John chapter 8 verse 49, ito ang sinasabi, 43, ang sabi, why do you not understand my speech? Kasi tinanong ito ni Jesus doon sa mga Pariseo. At siya rin na sumagot. Ang sinagot ni Jesus, even because you cannot hear my word. You cannot hear my word. Hindi, you will not hear my word, kundi you cannot hear my word. Hindi nyo madinig. Hindi lang sila spiritually blind, kundi spiritually deaf. Mga bingi. Hindi madinig ang salita ng ating Panginoon. Kaya nga ba sabi ng Panginoon sa John chapter 6 verse 44, no man, walang sino man na makalalapit sa akin except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Walang makalalapit sa akin kundi yun lamang
ibinigay sa akin ng Ama. Ay hindi naman lahat ng tao makakalapit kay Jesus. At lahat ng tao o karamihan sa mga tao ay ayaw lumapit kay Jesus. Ay ayaw lumapit sa katotohanan, ayaw lumapit sa ilaw. Kaya lamang makakalapit ang tao sa Diyos, makakalapit kay Jesus, except the Father which has sent me, draw him. Ang Diyos Ama ang magsasama sa Kanya, aakay sa Kanya papunta kay Hesus Kristo. Ano ang promise? And I will raise him up on the last day. At ang sabi pa, because of sin, it's impossible for anyone to believe in Jesus apart from God's opening their blind eyes, apart from a divine work in their souls. Men remain contentedly in their sins. Alam nyo, ang mga tao ay sanay na sanay at sarap na sarap maglublob sa kasalanan. Kaya kontento na sila doon sa kanilang kasalanan. Kaya hindi na sila lalapit kay Jesus. Yet at the same time, we are responsible for our unbelief. Yun ang pananagutan ng isang tao. Na ito isang malaking pananagutan ng isang tao na hindi siya mananampalataya kay Hesus Kristo. Kaya ang tao, pagka hindi siya lumapit kay Hesus Kristo, siya ay mapapahamak. At ito ang laking katotohanan. Ang sabi, all that the Father giveth me shall come to me. Lahat ay binigay ng Diyos Ama sa akin, sila lamang ang makakapunta sa akin. Kasi ang sabi ng Panginoon, all whom the Father has given to me, to Jesus, will certainly be saved. Lahat lamang ng binigay ng Diyos Ama kay Jesus ay yun lamang ang maliligtas. At alam na ninyo na yun lamang ibinigay ng Ama, yun lamang ang ipinapanalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lahat ng tao, kundi yun lamang ibinigay sa Kanya ng Ama. Makikita natin yan sa John chapter 17. Ano sabi sa 17 verse 2? As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. Lahat ay binigay mo sa Kanya. Lahat ay binigay mo sa akin. Yun ay pinapanalangin lang ni Jesus. At nasabi pa rin sa verse 6, ang sabi, I have manifested your name to the men whom you have gave to me out of the world. Yun ang yun ang isa. They were yours and you gave them to me. Dalawa. And they have kept your word. Sa isang verse, 2 beses niya sinabi yung binigay mo sa akin. At hindi lamang yun sa verse 9, ang sabi, I pray for them. I am not praying for the world. Hindi ko pinapanalangin yung sanlibutan. I pray for them. But for those you have given me, for they are yours. Kaya hindi pinapanalangin ng Panginoon Jesucristo yung buong mundo. Yun lamang ibinigay sa Kanya ng Diyos. Yun lamang pinili ng Diyos. Yun lamang. Wala na iba. At ang sabi pa sa huli, Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me
because you loved me before the creation of the world. Yun lang ang gusto niyang makapiling. Hindi lahat ng tao. Hindi lahat ng tao. Kaya mapalad ang isang tao na kabilang sa mga pinili ng Diyos. Amen. 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 Malalaman natin mamaya kung pinili ka ng Diyos o hindi. One of those listening, pinili ng Diyos. Ngayon, para malaman mo, pinili ka ng Diyos, ito ang malaking katotohanan. Dito sa Acts chapter 16 verse 14, nangangaral si Pablo at sa kanyang pangaral ano nangyari? One of those listening was a woman named Lydia, a dealer in purple clothes. Kabagalan mo ito, Rosalie, purple clothes. Purple clothes. From the city of Thyatira, who was a worshiper of God. The Lord what? Open her heart to respond to Paul's message. Sino nagbubukas ng puso ng tao? The Lord. Ang Diyos ang nagbubukas ng puso ng tao upang tanggapin ang salita ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, nung hindi pa ako mananampalataya, nagbabasa ako ng Bible, pero hindi ko maintindihan. Natatandaan ko lang doon si Samson at si Delilah. Kasi napapanood ko sa sine yun. Pero hindi ko maintindihan. Hanggang sa dumating ang panahon na maintindihan ko, nagulat na lamang ako na nabuksan ang aking pangunawa, ang aking paningin, na nauunawaan ko na ang Biblia. Na sinasabi doon, for God so loved the world that He gave. Ganun na lang pala ang pag-ibig sa akin ng Diyos na ibinigay sa akin ang kanyang bugtong na anak upang kung ako man ay sumampalataya sa kanya ay ako ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That is an eye-opener. That was an eye-opener. And God opened my mind and my heart to receive God's words. Katulad ni Lydia. Kaya kung ikaw ay pinili ng Diyos, ito ang mangyayari sa iyo. Here are the truths of the matter. If you have believed in Christ, it is because the Lord opened your heart to believe. Kung kaya't ikaw ay nanampalataya kay Jesus dahil binuksan ng Diyos ang puso mo upang tanggapin at manampalataya ka. You believe because the Holy Spirit imparted new life to you apart from anything in you. Ibig sabihin nun, nagkaroon ka na regeneration. Nagkaroon ka na regeneration at binigyan ka ng panibagong buhay ng Holy Spirit. Kaya nga ba sinasabi doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang isang tao na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, new creature, new creation. Ito ay gawa ng Holy Spirit. You believe because in the sovereign grace before the foundation of the world, the Father chose you to love, to give to His Son. Chose you in love to give to His Son. Wala pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, pinili ka na ng Diyos. Amen. Kasi alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya at kung sino ang hindi sa Kanya. Amen. Amen. At hindi lamang yon, all whom the Father has given to Jesus will certainly be saved. No sinner can thwart God's mighty will to accomplish His purpose. Walang makasalanan ang makahadlang sa kapangyarihan ng Diyos upang ganapin ang kanyang layunin. Walang makasalanan, makakahadlang. Kaya
mapalad na isang tao na kabilang sa pinili ng Diyos. Amen. Amen. At ang sabi doon sa John chapter 6 verse 37 to 40, "And him that cometh to me I will no wise cast out, for I came down from heaven not to do mine own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will, which hath sent me, that of all which he had given me, I should lose nothing, but should raise him up again in the last day. And this is the will of him that sent me, that everyone that seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day." Lastly, salvation is absolutely and finally secured to all the Father has given to Jesus. Una nga, Jesus will keep all whom the Father has given him. Ibig sabihin nun, lahat na ibinigay ng Diyos Ama sa Kanya ay Kanyang titipunin at iingatan. At hindi lamang yun. And Jesus will keep all whom the Father has given him, because he came down from heaven to do the Father's will. Verse 38, ang sabi, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me." Yun ang will ng ating Panginoon. Ang will niya, the will of the Father who sent Jesus, is that of all that he has given him, he lose nothing but will raise him up on the last day. Yun ang will. Yun ang kalooban ng Diyos Ama. Na lahat na ibinigay ng Diyos Ama sa kay Jesucristo ay walang mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin sa huling araw. Kaya napakapalad yung mga taong kabilang sa may binigay ng Diyos Ama sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ko nga, "And this is the will of him who sent me, that I shall lose none of all that he has given me, but will raise him up on the last day." And again, "For this is the will of my Father." Ito ang kalooban ng aking Ama, "that everyone who beholds the Son," behold, lahat ng nakakita, lahat ng nakaalam, beholds the Son and believe in him will have everlasting life, and I myself will raise him up on the last day. Yung behold na yun, to behold implies knowledge of who Jesus is. You cannot believe in one you know nothing about. Kinakailangan makilala mo si Jesus Christ. Sino rito may asawa na? Taas ang kamay. Nung naliligaw ang inyong asawa, nung nakita ninyo, pinakasalang kagad ninyo? Hindi. Nanligaw muna at nagpakilala muna sa'yo. Sinuyo ka muna. Nag-date muna kayo. Pinakita na siya may trabaho. Kaya kanyang buhayin. Kaya kanyang alagaan. Kaya kanyang pagtanggol. Ganyan. Ngayon, kung nakita mo lang pogi, ay, ito na. Nilundag mo na agad. How can you love somebody? How can you be with somebody without knowing that somebody? Diba? Paano ka mananampalataya kay Jesus kung hindi mo kilala kung sino si Jesus? Kailangan makilala mo, you have to behold Jesus. And sino ba si Jesus sa iyong buhay? Jesus died for your sin and He rose again on the third day for your justification.
Ikaw ay makasalanan at si Jesus ay namatay para sa iyong kasalanan at muli siyang nabuhay upang ipatawad ang iyong kasalanan sa Diyos. Ngayon, kung yan ay nakilala mo at tinanggap mo sa iyong buhay at naintindihan mo, kinakailangan maintindihan mo itong pananampalataya, kinakailangan naiintindihan mo 100%. Sapagkat mahirap mong paniwalaan yung hindi mo naiintindihan. Sabi nga ni Pablo doon sa mga taga-Corinto, doon sa chapter 15 ng 1 Corinthians, itong mabuting balita na ito, ipinangaral ko sa inyo na inyong pinanampalatayanan, maliban na lamang kung ang inyong pananampalataya ay hindi nyo inintindi ang inyong pinanampalatayanan, kung kaya't ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Sapagkat kinakailangan maintindihan mo at maunawaan mo itong sinasampalatayanan mo. Kaya nga ba, you cannot believe in one you know nothing about. Kaya nga, John wrote this gospel to show us who Jesus is, the Christ, the Son of God, so that we may believe in His name and have eternal life. Ang sabi nga rin sa John chapter 20 verse 31, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Ito yung nasulat. Kaya mapalad ang taong makatanggap ng Biblia sa kanyang buhay, sapagkat itong Biblia, ito salita ng buhay. At kung ito'y maintindihan mo sa kalooban ng Panginoon, magkakaroon ka ng buhay walang hanggan. Amen? Amen. Kaya nga ba, Jesus will keep all whom the Father has given Him and will raise Him up on the last day. And lastly, Jesus' mission to save will never fail. It will never fail. Kasi ito yung will ng ating Panginoon. Amen. Amen. Tayo ay manalangin.